If you do this one time, huwag nang ipilit ang sarili sa mga ganitong lalaki. Ito mga utol, actually, napakaganda ng topic natin sa ngayon, no? Na isa talaga din ito sa magbibigay sa'yo ng problema someday. Once na pinalagpas mo pa, no, yung unang pagkakataon na siya ay nagkamali. Kumbaga pa, kahit sa isang beses niya palang itong nagawa, ay kailangan mo nang umalarma. Kasi, even sa akin, nangyari na rin po ito. Na always talaga, na pinagmamatyagan ko, na kung sa ano yung unang naging sanhi ng problema ninyo, ay bigyan mo na kaagad ito ng tuon. Kasi, once na pinalagpas mo pala ito, once na hinayaan mo lang, pinatawad mo pa rin siya, ay ito at ito pa rin pala yung magiging problema mo in the long run. Yes. So ito ngayon ha, isa-isahin natin na sa unang pagkakataon or sa isang beses niya palang na pagkakamali is kailangan mo nang atrasan. Okay? So ito ngayon, wag na nating papatagalin pa na yung una sa lahat is yung pagloloko. Yes. Ito, hindi nyo ba alam na sa pagloloko ng partner ninyo, kapag pinatawad po ninyo is dito siya mas lalong lalaki yung ulo niya. Na dito siya mas lalong mang-aabuso. Kasi sa actions ng pagtanggap mo sa kanya, ng pagpapatawad mo sa kanya, or ng pagbigay mo ng another chance is dito mas lalong lalaki yung ulo niya. Na kumbaga pa, kahit makagawa pala siya ng kasalanan ay pinapatawad mo lang din naman. So kaya mas lalo pa itong mauulit or uulit-ulitin ng partner mo. Natatatak sa isipan neto na kung makagawa talaga siya ng kasalanan ay wala ka rin naman palang magagawa. Yes. So ganun po yun. Kaya kung napapansin ninyo na kapag naloko na yung isang tao ay nauulit at saka nauulit na lang ito. Yes. Kasi sa pagtanggap mo utol ay yun po ang tumatatak sa isipan ng partner mo. Hindi mo kayang mawala siya. Okay? So yun. And then ito, yung pangalawa natin is bihira lang magparamdam. Yes. Ito ha, kapag bihira lang magparamdam yung isang tao or yung isang lalaki, and then kapag pinalagpas mo lang ito, yung tipong parang binabaliwala mo lang na uy, siguro normal lang naman ito kasi nga nag-a-adjust pa kami or baka busy lang siya. Pero ito ha, trust me, ito talaga ang magiging problema mo sa kanya balang araw. Kasi sa pamamagitan pa lang ng gawain niya na ito, na hindi nagpaparamdam or bihira lang nagpaparamdam, ay hindi ka naman talaga totally mahal ng taong ito. Kasi nga siya mismo ay hindi na e-excite, no, na makausap ka. Kumbaga pa is parang option ka lang. Na kung kailan ka lang niya kausapin, na kung kailan niya lang gusto makipag-usap sa'yo. So diyan pa lang nagpapakita na po ito na hindi ka naman talaga totoong minamahal ng taong ito. So if I were you utol, kapag palagi or kahit sa isang beses lang po siya na biglang hindi nagparamdam, halimbawa nawala ng 2 araw, 3 araw na walang paalam, tapusin mo na kaagad yung relationship ninyo. Okay? So yon. And then ito yung pangatlo natin is sinasaktan ka physically. Yes. Ito ha, kahit sa unang pagkakataon or kahit sa isang beses ka palang sinaktan physically, pinagbubuhatan ka ng kamay, atras ka na kaagad. Kasi pareho lang po ito sa panloloko na kapag pinatawad mo siya ay meron pa po yang kasunod. Ibig sabihin ay mauulit pa po yan. Yes, magtataka ka talaga someday na uy, pinatawad ko siya dati nung binugbog niya ako pero ngayon inulit niya na naman. Yes, kasi nga gawain na ng taong yan eh. Pagkatao niya na yan na nananakit physically. Kumbaga pa, mabigat ang kamay niyan. Yes. So again ha, huwag nyo na pong palagpasin kapag sa unang pagkakataon pa lang na sinaktan ka ng lalaki, atras na agad. Ha? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is hinihiraman ka ng pera or nangungutang. Okay? Ito, sa lalaki utol, no? Kapag hinihiraman ka ng isang lalaki ng pera, yung tipong siya pa ito yung nangangailangan ng tulong mo, what can you expect sa lalaking ito in return na tulong, no? Na siya nga mismo ay nangangailangan ng tulong eh.
So do you think matutulungan ka rin ng lalaking ito? No. No, kasi nung nakita mo siya, nung nakilala mo siya, is kailangan niya ng tulong. Ibig sabihin is, hindi niya kayang ibangon yung sarili niya in his own. Kung hindi ka pa dumating is, hindi rin pala siya makabangon. Kumbaga pa, kailangan niya pala ng isang ikaw, no, naggagamitin niya para makabangon siya. So wala kang mapapala sa mga ganitong klaseng lalaki. Ikaw pa itong hinuhuthutan. Ikaw pa ito yung hinihiraman. Kumbaga pa, instead na magtulungan kayo is siya pa ito yung humihila sa'yo pababa. Inuubos yung savings mo, and then yung utang is nauuwi na lang sa wala, nauuwi sa TY, yes, nauuwi sa thank you. So if I were you, utol, atras ka na dyan kasi red flag po yan. Okay? So yon. And then ito yung panglima natin is binibidyo ang bimbangan. Yan, bimbangan, no? Alam niyo siguro kung ano yung ibig sabihin yan kasi ito yung uso na term sa ngayon. No, yung bimbangan, and then pasimtabi pala muna ha, sa mga kabataan dyan. Yes, kasi ito nga, yung about sa bimbangan is hindi po ito sa mga kabataan kundi para sa mga may tamang edad na. Okay? So ganun pa man, no? Once na binibidyo ka, ay wala po itong respeto o nagpapakita po ito na hindi kami namahal ng taong ito. Kumbaga pa, ito talaga yung habol niya sa'yo, yung katawan mo. Kaya ka nga binibidyo kasi ipagmamalaki niya or ipagmamayabang niya ito sa mga kaibigan niya. So gusto mo ba yon? Or kung minsan, ito pa yung magiging pang-blackmail niya sa'yo or pambala niya para i-blackmail ka. Na para hindi ka na talaga makatakas sa kanya. Yes. So kapag ganito ang ginagawa ng lalaki, utol, atras ka na dyan kasi wala pong pagmamahal at saka respeto yan. Ha? So yun. And then ito, yung pang-anim natin is nakikipag-chat sa babae. Kapag ito, pareho lang ito sa panloloko, no? Na sa unang pagkakataon na nahuli mo yung partner mo na nakikipag-chat or nakikipag-usap sa babae is atrasan mo na. Kasi tiyak, yan at yan pa rin yung magiging problema mo sa kanya balang araw. Yung nakikipag-chat sa iba't ibang babae, nakikipag-usap, kumbaga pa, babaero. Okay? So yun ha. And then ito, yung pang-pito natin is paiwas ang response. Sa unang pagkakataon, na kapag napapansin mo na sa partner mo na yung tipong parang paiwas na, isa lang po ibig sabihin yan, may tinatago po yan. So atras ka na kaagad. Ha, wag mo nang pagbigyan pa ng pagkakataon na magpapatanga-tangahan ka pa dyan, na nandiyan ka pa din, no, nagbubulag-bulagan, yung tipong parang akala mo is normal lang, which is hindi talaga yan normal. Yung tipong palaging busy, pasensya na babe, marami kaming ginagawa. Or di kaya is nag-a-update pero paiwas. Babe, andito kami ngayon sa ganito pero paalis na kami ha, nandito kasi yung boss ko. So kapag ganito, utol, atras ka na rin po dyan kasi tinatraidor ka na ng lalaking yan. Okay? And then ito yung panghuli natin, walang iba kundi yung nakikipag-usap sa ex. Yes? Ikaw ba naman, okay lang ba sa'yo na yung partner mo is nakikipag-usap pa sa ex? Yung mga ganitong kasing lalaki, utol, is sila po ito yung tipo ng mga lalaki na yung gusto nila is marami silang mga babae. Kumbaga pa, nire-reserva nila yung mga ex nila para kung sakali mag-away man kayo, na kung sakali na hindi man kayo magtagumpay, is meron pa silang babalikan. Yes. So red flag din po yung lalaking ito. Ha, na kapag makatagpo ka ng ganitong lalaki sa unang pagkakataon pa lang na nahuli mo, nakausap niya yung kanyang ex, atrasan mo na kaagad. Kasi sasakit lang yung ulo mo dyan. Okay? So yun ang po mga utol, yung early warning signs natin na kapag pinalagpas pa ninyo for the first time, na kahit one time pa lang na nangyari, and then hinayaan nyo lang, ay tiyak sasakit at saka sasakit talaga yung ulo mo. So if I were you, sa unang pagkakataon na meron ng mga sinyalis na kagaya neto is wag mo nang ipilit yung sarili mo. Okay? So yun lang po, maraming salamat, and then sa mga gusto ako makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Okay? Usap-usap tayo doon. And then sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment lang dyan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel dahil dyan po kami sumasagot. Maraming salamat talaga, so ingat kayo ha. God bless and baboy! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman.